Ba't mo ako dadalhin sa barangay? Wala akong kasalanan. Kailangan sa'yo. Sandali, bitawan niyo ako. Dali, ano ba to? Bitawan niyo. Hoy, ha? Anong walang kasalanan, ha? Kita mo yan, ha? Titigan mo maigi mukha ko. Sinira mo mukha ko, hayop ka. Pati ako, nawala ng trabaho. Pati kilay ko, binura mo. At gusto mong pantayin ko yan? Hayop! Hayop ka, aswang ka! Bagay lang sa'yo yan. Hambog ka eh. O ngayon, alam mo pakiramdam ng mawalan. Nay. Na! Ako wala yung talagang kaibigan. Ikaw na nga ang nakagrabyado, ikaw pa ang matapang. Dapat tayo mabulok sa kulungan. Nanay, tama na po. Magbabayad ka, Sally. Ididemanda kita. Pwede magkita tayo sa korte. Talaga? Oo, magkikita talaga tayo sa korte. Diyok, bitawan niyo ako. Aray ko. Bitawan niyo ako saglit. Hayop ka! Mapupulong ka sa bilangguan! Itinago namin ang tunay na pagkakakilanlan ng mga bida sa ating kwento para sa kanilang kaligtasan. Tila isang peklat ng araw na nakamarka kay Lorena ang ginawa ng kaibigang si Sally. Yung ginawa ni Sally, hindi talaga siya madali ma-erase sa isipan ko. Parang natruma talaga ako. Dahil wala pa ring malinaw na kasiguraduhan sa kanilang kaligtasan, patuloy pa rin ang pangamba ni Lorena. Sa katunayan, pati na rin ang iba pa nilang kapitbahay ay may kaparehong sentimiento. Mapetisyonan siya dito sa lugar namin kasi marami na siyang kaaway. Sana naman, hindi na siya pang-ano sa mga tao. Sana na lang mawala siya dito sa sityo namin. Yung magpetisyon na lang kami para wala ng gulo. Pinuntahan din namin si Sally para personal na makausap Ayo. at makuhanan ng kanyang panig pero hindi siya humarap sa amin. Subalit, hindi pa rin may aalis kay Lorena ang pag-aalala sa kaibigang si Sally sa kabila ng ginawa nito sa kanya. Sana man lang gumaling siya para hindi na siya makabalik ba? Para maibigay na ang matagal na nilang hinahangad na proteksyon, sinamahan namin sina Lorena at iba pang napinsala ni Sally sa otoridad para mabigyan na sila ng nararapat na aksyon. Pero when it comes nga po dito sa case natin na nangyari dito sa barangay, we have referred it to the barangay para barangay will help us na magkaayos sila ng maayos siya, na magkaroon din po sila ng kasulatan na hindi na po mangyayari incidenting to. We will be monitoring na rin po itong suspect natin. If ever na nangyari po ulit itong insidente natin, mangyayari po ulit na may gagawin po itong suspect natin na masama sa ating mga biktima or sa kahit kanino po itong tao, pwede po agad silang dumunog dito po sa Police Station 7 and re-respondihan po agad natin. Kasabay na rin ito ang legal advice mula sa isang abogado. The cause of accusation supposed to be physical injuries kasi allegedly yung kapitbahay niya kinagat siya, so that caused her not to work because of that injury for approximately 12 days, and under our revised penal code the penalty could be more than 30 days up to 6 months kung dito tayo sa Arresto Mayor. That's the standard. Pero of course, may mga mitigating or aggravating circumstances that may affect the degree of penalty sa accused if ever found to be guilty beyond reasonable doubt. I am still willing to help in case it will go further. So if that happens again, and if yung kapitbahay niya will cause nuisance, yung nuisance is parang kaguluhan sa community, then I can help her find any legal remedy if ever he will choose. Napuruhan ng araw si Lorena sa tinamong mga sugat sa nangyaring insidente. Kaya minarapat na rin naming siguraduhin nasa maayos na lagay ang kanyang kondisyon sa ngayon. Healed na yung wound, 4 to 5 cm long yon, well coaptated na a Ball's wound. So ibig sabihin, properly closed na yung wound. At saka yung suture niya or yung tahi natin, na-remove na rin natin. Sa wound niya, actually, less likely na mag-infection.
Dahil nahihirapan na nga ring makabalik sa dating pinapasukan si Lorena, minabuti namin siyang tulungan na magsimula muli. Lalaho pa ba ang sakit? Isang munting negosyo ang pwede nang simulan ni Lorena sa kanyang tahanan. Ngunit panahon lang ang nakakaalam. At para madagdagan pa ang kanyang kaalaman, isang libreng aesthetic training package na rin ang naghihintay kay Lorena. At syempre, hindi mawawala ang tulong pinansyal mula sa aming programa para sa kanyang pagsisimula muli. Na-appreciate ko lahat. Thank you sa lahat po, Ma'am Vicky. Sana marami ka pang matulungan na katulad ko